Inabot ng higit 8 oras ang plenaryo ng Kamara kagabi. Maraming mga panukalang batas ang sinuri, inaral at ipinasa na nakatuon sa pagpapaigting ng iba't ibang pangunahing sektor sa bansa. Bagamat mahaba, naging makabuluhan ang bawat minutong inilaan ng mga mambabatas para maplansya ang lahat ng House bills. Sa katunayan nga, 2 LEDAC priority education measures ang aprobado na sa ikalawang pagbasa ng plenaryo. Ang House Bill number 8476, ang panukalang aamyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at House Bill number 8477 o Presidential Merit Scholarship Program. Ang parehas na panukala ay inisponsoran ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Layo ng House Bill 8476 na i-improve pa ang implementasyon ng Tertiary Education Subsidy o TES sa ilalim ng Republic Act No. 10931. Otomatiko ring isasama ang mga mag-aaral mula sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps kapag sila'y nag-qualify ma-admit sa higher education institution sa ilalim ng CHED. Susuportahan naman ang House Bill No. 8477 o Presidential Merit Scholarship Program ang lahat ng academically gifted senior high school graduate para sa kanilang tatahaking programa alinsunod sa pangangailangan ng lipunan. Ayon kay Representative Asidre, ang edukasyon ay isang paraan ng paghulma sa hinaharap ng isang nasyon. At sa bawat silid-aralan, may batang Pilipino na puno ng pangarap, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi sa kanilang pamilya at komunidad. Lusot naman na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang magtatatag ng National Food Security Day. Sa ilalim ng House Bill No. 8042, itatakda ang October 16 bilang National Food Security Day kasabay ng World Food Day. Pasado naman sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang magbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax ng produktong petrolyo. Gayon din ang pag-alis sa travel tax ng mga Pilipino palabas ng bansa para mas maengganyo ang mga kababayan natin na magta-travel. Nagkaroon din ng pagdinig ang mababang kapulungan sa pangunguna ng Committee on Foreign Affairs at Overseas Workers Affairs upang alamin at tiyakin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para proteksyonan at i-monitor ang lagay ng mga kababayan natin sa gitnang silangang Asya, kasama ang Department of Foreign Affairs, Migrant Workers Department, OWA, National Defense Department at Department of Budget and Management. Nasa briefing din via virtual call ang mga kinatawan ng Philippine Embassy sa buong Middle East. Samantala, binigyan din naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na patuloy ang Kamara sa paggawa ng mga batas na konektado sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino para matiyak ang ginhawa na posible nilang maramdaman sa kanilang mga tahanan, paaralan at trabaho. Para sa totoong balita sa Bago Pilipinas, Simon Ong, Congress News.